Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga pag-usapan na po natin itong mga maiinit na nangyayari dahil meron po akong napapansin. Tila ho nagtatawag na ho at meron hong matinding mensaheng ibinibigay si Senator Bato sa mga AFP at sa mga PNP official. Kasi ho alam nyo, itong mga nakaraang araw talaga hong medyo iba na ho ang banata na nangyayari dito ho sa Senado at sa Kamara. Particular na po kay Senator Bato at dito kay Acop at kung sino-sino pa po katulad ni Paduano. Ang tindi na ho ng binibitawan na salita ho ni Bato. Alam naman po natin si Bato, siya po ay yan yung tipo ng tao na meek. Alam ibig sabihin ng meek? M-E-E-K. Ibig sabihin po niyan, siya po ay strong pero controlled. Siya po ay matikas, malakas pero controlled. Hindi po yan yung katulad ni Paduano na lagi na lang galit. Hindi ho yan ganun, di ba? Hindi po yung high blood na katulad ni Paduano parang inagawa ng candy. Hindi ho ganun yan. Pero si Bato, pag siya po ay nagalit na, pag nagsalita na ho, malaman na ang kanyang sinasabi. At matindi na nga ho ang binitawan niya ho patungkol ho dito sa pag-contempt ng Kamara dito po kay DG Wilkins, so Director General PIDEA Chief Wilkins, 'di ba? At saka doon sa isa pang kinontempt yung si Grijaldo, yung may bali na may bali na ho dito, anak ng tsutsa, talagang ikinulong pa rin. Walang pakialam si Barbers. Eto si Barbers talaga. Feeling ko nasaktan ito Nasaktan to kasi mantakin mo, gusto ba naman niyang pa-NBI pa yung mga vloggers kuno na hindi naman siya pinatulan ng NBI kasi alam mo itong NBI professional din naman po yan. Hindi naman po pwedeng basta-basta na lang sila magkukulong ng tandaan ninyo ang tayo po ay merong isang matinding batas ika nga sa konstitusyon, yan po yung Bill of Rights, 'di ba? Article 3 po yan, napaka-importante, isa hong sagrado yan, freedom of speech. And as a social media vlogger, you might not consider it as a professional media, but still social media. Kaya nga social Mas social pa doon sa media. Hindi wala akong biro. Ibig ko sabihin, sila po ay parte rin po ng media. Ang platform nga lang through online, internet. As a matter of fact, mas pinaniniwalaan pa sila. Kasi nga po, kung papansinin ninyo, yung mga news traditional media ay lumipat na rin sa social media. Ibig pong sabihin lamang po nun mga kababayan, mas effective po at minsan mas kapanipaniwala dahil alam naman natin, pag mainstream media, yan po ay pagmamayari ng mga oligark. May mga minahan yan. Di ko na lang sasabihin kung sino yung matinding may minahan dyan. Pero gayon pa man, kaya ho sila ay sumisip-sip din ho sa mga politiko. Hindi ho sila independent. Maybe the anchor or the host, maybe may sarili silang opinion. Pero pag yan po, chinap-chap na ho ng newsroom at iba na ang pinalabas sa newsroom. Tandaan natin, ang newsroom yung kanilang manager dyan, yung kanilang nagko-control dyan. Siyempre, empleyado ho yan ng oligark na may-ari ng minahan. Naturalmente, sisip-sip yan. Tama, mali, di ba? Kaya, alam nyo, importante ho nating maintindihan ng sitwasyon sa Pilipinas na yung media ay isa hong matinding sandata para ho sawatain itong mga animal nating mga politiko. At dahil nga po dyan din po naglalabas ng galit si Senator Bato. At eto, pag-usapan po natin yan kasi marami ho siyang binitawan na talaga namang, alam mo, feeling ko, this is one way of calling the AFP and the PNP. Again, it is not to call na parang it is not na to rebel, okay? Hindi ho para magrebelde. Hindi ho 'yun ang ako ho, paulit-ulit ko sinasabi ho ito sa aking channel. Kung ikaw ay regular na banateros, sigurado ko alam niyo na ho ito, paulit-ulit ko na sinasabi ito. I am against
any form of rebellion sa government. I am against, okay? Any form of rebellion. Bakit po kanyo? Kasi nga ho, alam naman po natin ng father of rebel walang iba kundi si Lucifer, di ba? Nag-rebelde yan sa Diyos eh. Tayo po, hindi tayo papayag dyan. Hindi ako agree dyan. Ang akin lang, pwede ho tayong mag-criticize o magbigay ng ating opinion at magkaroon tayo ng kalayaan, freedom of speech, freedom of expression. Dapat ganun ang gawin natin. Feeling ko, dapat panawagan na huna natin ito sa AFP and PNP. It's about time na panindigan ninyo yung sinumpaang tungkulin ninyo. Ano ho ba yung tungkulin ninyo? Protektahan ang konstitusyon at protektahan ang tao. Hindi po protektahan ang nakaupong politiko. So it's about time, AFP, PNP, it's about time na magsalita po kayo kung kayo na ang inaapi. Yung institusyon nyo na ang binabanatan. Kasi ngayon mga kababayan, yung ginawa kay Grijaldo, institusyon na ho ang binanatan doon. Hindi man lang siya ipagtanggol nung walang, ewan ko. Ayoko magsalita pero mahinang nilalang yung PNP chief natin. Yan ang katotohanan. Napakahida mo, PNP chief. Bakit kanyo? Binabastos na yung tauhan mo, ikaw nga. Yun ang totoo. Bakit kanyo? Itong kanyang tauhan, wala na ho, kinulong na, alam mo yun, may bali na, kagagaling lang sa opera, ikinulong ngayon ng kamera, wala ka man lang sinasabi. Takot ka, sir? Wala kang bayag, sir? Ako nagtatanong lang, sir, ha? Ako nagtatanong lang. May bayag ka ba, sir? Kasi sir, hindi na ho tama yung ang tauhan ninyo ay ginaganyan na ho. Magagalit ho sa inyo yung ibang mga opisyal diyan sa PNP kung pinapabayaan nyo lang. Kasi kung ang ordinaryong pulis gipitin, mas lalong dihado. Di ba ho? Kasi ito nga kernel na ho ito. Si Grijaldo ginipit ng kamera dahil lang, hindi niya nagustuhan yung sagot. Panoorin ho natin ito ha. Panoorin natin. Kasi dalawa ho yan. Kaya ipapaliwanag natin ng masinsinan kung anong nangyayari ngayon. Si General Villanueva kasi hindi po matatawaran. Sandali medyo nagkamali lang ng konti dito. Ang pinag-uusapan ho dito si Villanueva, yung PIDEA chief, okay? Si PIDEA chief po ang pinag-uusapan ngayon. Hindi itong picture na ito, okay? Yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, doon sa Davao. Kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon. And along the way, tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari. Kukwestiyonin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra talaga. Power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung Cavite pa kami. At nung gumraduate siya, namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan, puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang ulitin ko po, ang pinag-uusapan po nila dito si yung unang na contempt na si PIDEA chief, ex-PIDEA chief Villanueva. Hindi po itong itong nasa picture. Talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you can remember, di ba?
I remember. I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute nung plano, nung rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon. Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter, si General Colonel Evangelista. If you can remember. Number 3, si Captain Wilkins Villanueva. Grabe. And the rest, yung 5 tao ay puro mga PNCO na. You can just imagine, pwede naman namin iutos yun. Kasi Tama. ako, battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, mayroon siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. Correct. We have to lead by example. Grabe. Admar, talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker, mga hostages at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, wag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayo ang mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos ng operations, Wilkins. Yung tinamaan ng bala doon sa loob. Kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na Grabe. naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Grabe yun, ano? So, lumusob daw sila doon sa isang may doon. At kahit po sila ay maraming tauhan, si Bato at saka itong si Villanueva, ay hindi nila po inutos sa iba, sila mismo. Ang dahilan ni Villanueva nung tinanong siya ni Bato, bakit pwede mo namang iutos na lang sa iba yan? Sabi niya, pag inutos ko sa iba, pag sila pa ang nadali, konti lang ang pensyon nila. At kawawa ho sila, mga bata pa naman sila. Ako, at least, official na, mataas pa yung pension ko. Malaki ang matatanggap ng aking pamilya. Ganun ho yung tao. Tangina, ganun talaga kabayani yung tao. Tapos, sino ho ang magpapakontempt sa kanya? Isang putang. Ayoko na lang magsalita. Kasi nagbabakasyon po ako dito pero talagang umiinit ang ulo ko dito sa congressman na ito. Hindi ko maintindihan paano isang dating NPA, dating pinuno nung kanilang hit squad, naging congressman. Ang daming ang katanungan dito. May nabasa ako kanina dyan sa social media. Sabi nung isang dating pulis din, sabi nila, ang pagkaalam pa nga namin, dapat may warrant na yan. Hindi naman po pwedeng nag-NPA ka, ikaw ay tinawag na terorista ng gobyerno. Ikaw ay kriminal dahil po ang NPA po ay kriminal ho. They are continuing rebelling against the government. Hindi na ho kailangan patunayan po yan. Yan po ay na ho yan. Alam na ho ng buong mundo yan. Ngayon, bigla ka lang sumuko. Ano yun? Erase na lang? Di ba? Tapos meron pa nga ako nakita sa social media na sinasabi, di umano daw hindi ako sure,
'di ba, since siya ang pinuno nung grupo na 'yon. Okay? Di umano meron isang pangalan, nasa ibang pangalan hindi ho pangalan ni Paduano. Nasa ibang pangalan, yun daw ay may warrant. Kaya lang, ang problema nga ho, siyempre alam naman po natin sa mga ganyang grupo, iba-iba yung ginagamit, alias lang ang ginagamit nila. So yung warrant na yun nasa alias lang at itinuturo di umano daw, allegedly, ay si Paduano daw yun. Which is dapat pang patunayan. Okay? Kasi again, alleged lang po yun ng isang nagsulat sa social media na isang dating pulis. Ang tanong ngayon, ako hindi na yun Hindi na sa akin yung whether may warrant ba siya o wala siyang warrant. It doesn't matter to me. The mere fact na it's documented, 'di ba? Pahanapin nyo, i-google nyo po yan. At sigurado naman po ako, aminado rin naman po si Paduano na siya po ay dating NPA. 'Di ba? Sigurado naman ako kasi alam naman ho yan ng it's a public knowledge, ika nga. Bakit na andito to sa kamera? 'Di ba? Meron na ho ba itong pardon? Sino ho ba ang nagpardon dito? Para, sabihin, nagpatawad. Okay, sino ho ba? May programa ho ba na nagsabing siya ho ay may pardon na? Ano ho bang mga katibayan? Yan ho ay nagtinatanong ho ng taong bayan ngayon. Nauungkat dahil sa ginawa nito. Dahil isang dating NPA, imaginein mo, isang dating NPA, ang pinakontempt niya ngayon ay isang bayani sa PNP. Kaya nga marami hong mga grupo, mga PMAyer na ipinagtatanggol ho. Ito hong si PDEA Chief, si ex-PDEA Chief Wilkins. Bakit ho kanyo? Kasi nga naman, ito'y karangal-rangal na tao. Ito'y bayani. Ito ho'y sabi nga nila gumawa ng pangalan kasi sa PNP. Alam nyo mga kababayan, ito makinig po kayo na mabuti. Yung mga PMAyer, hindi ko naman sinasabing yung hindi PMAyer, hindi malupit Pero 'di ba yung mga PMAyer, pag sila graduate to dyan, matik yan, pag pumasok sa PNP, opisyal yan 'di ba? Kasi ganun, ewan ko kung anong sistema yon. Iba yung nasa graduate sa PNP o di kaya yung PNPA, di kaya yung mga crime criminology, mga ganyan-ganyan. Iba ho yung PMAyer. Diyan kumukuha ng opisyal yung ating gobyerno para sa PNP. So definitely, iilan lang po yun. Hindi naman po kasi lahat ng PMAyer napupunta sa PNP. Marami ho dyan kung saan na nakakalat. No? Yan yung mga disiplinadong may mga honor na tao. Tas nasa AFP. Ang alam ko lang na walang kwenta dyan. Yung isang PMAyer na sundalong kanin. Kilala niyo yun? Pangalanan niyo nga yun. Laos na yun. Ayoko ng pangalanan yun. Yun lang ang pinaka-disgraceful na sundalo Si sundalong kanin. Ilagay niyo yung pangalan dyan. Kasi ayoko nang pasikatin yung animal na yun Yo. Kaya ho marami hong nagalit. Kasi very as in total talagang pambabastos, 'di ba? Talagang total disrespect to the institution. Mantakin mo isang dating NPA sa pagmumukhang ganyan. Tingnan niyo yung pagmumukha Alam mong walang gagawing maganda sa buhay. 'Di ba? Yung ganyang pagmumukha, hindi katiwa-tiwala 'Di ba? Sabi nga po ni Ka Eric, kilala niyo si Ka Eric, yung dating kadre na nasa SMNI, yung ating kaibigan si Ka Eric, sabi niya nga, etong si Paduano, sinipa pa nga daw to si NPA. Grabe, NPA ka na, sinipa ka pa. Mantakin mo, ikaw na yung You are the worst of the worst. Ika nga, kasi napunta ka na si NPA, tapos sinipa ka pa. Para bagang... Hindi, parang parang ganito illustration Parang napunta ka ng impyerno, sinipa ka pa ni Satanas doon. Sabi siya, masama ka pa. Doon ka na lang. Hindi, nilagpasan mo na yung Parang ganun ang dating Di ba? Mantakin mo, etong si Paduano ganun daw. Sabi ni Ka Eric allegedly, Ka Eric, ikaw may sabi hindi ako.
Sabi ni Ka Eric, sinipa daw ito dahil nag-bodyguard daw sa isang politiko. Mantakin mo, NPA ka nag-bodyguard. Alam mo talagang may sabit pagka ganyan. Di ba? Alam mo talagang may sabit pagka ganyan ng ugali. Di ba? So yun na nga po, ganun na nangyari. Siya po ay sinipa hanggang sa napasok ko dito sa kanyang party list. Hindi nga ho ito binoto eh. Kasi 'di ba yung district congressman talagang binoboto 'yon. Ito ho, ang binoboto ho sa party list system ay yung party list. Tapos ikaw yung first nominee, yung iba nga nalulusutan eh. Hindi ikaw ang first nominee nung binoto. Biglang ikaw na yung naging first nominee, pinatanggal mo yung... May mga ganong katarantaduhan dyan sa party list eh. Yung bigla na lang mawawala yung first nominee, tapos ikaw na yung naging congressman. Dapat tanggalin na yung sistemang ganyan eh. Hindi totoo lang. Dapat tanggalin mo yan sa ating pagka nabago talaga yung konstitusyon natin. Pero wag ngayon. Nayayariin tayo ng mga animal. Wag ngayon, yung mga buhaya, nakaabang yan. Dapat pag nabago yan, yung konstitusyon na yan, tanggalin na yung party list system na yan. O kung hindi man tanggalin, revisahin yung patakaran dyan. Dapat talagang may nominado na. Yun mismo yung iboboto mo. Kasi nangyayari, di ba, halimbawa, itong si pangalan nito, si Busita, binoto ng mga riders party list yan. Mantakin mo tuwan-tuwa yung mga rider. Yay! Panalo si Busita. Hindi nila alam, nakalusot din yung first nominee ng One Rider Party List. Yung Bugoy, na wala namang ginawa sa mga rider. Pero ang pangalan ng party list niya, One Rider Party List. Tama, mali? Kaya kayong mga rider, wag po kayong tatanga-tanga sa susunod na botohan. Wala na po si Busita sa One Rider Party List. Si Busita po tumatakbong senador. Okay? So, boto nyo na lang siyang senador. Walang problema yan. Kung gusto ninyo magkaroon kayo ng representante sa Senado, go! Maganda yan. Pero huwag nyo na iboto yung One Rider Party List. Yung mga nila doon, mga first nominee nila doon at saka second nominee nila, di naman na kayo ang iniintindi. Mantakin mo, nilagay nyo dyan. Hindi, ako, tanungin ko kayo mga rider. Sa tingin nyo, hindi kayo nabudol? Kayo, mga rider, sige. Hindi kayo nabudol. Ano nangyari? Meron bang nagawang batas para sa inyo, ang One Rider Party List? Baka si Busita meron. Ako doon. Wala akong problema doon. Talaga naman ang puso ako talaga, walang biro ito. Ang puso naman ni Busita talaga sa rider. Ako agree ako dyan. Pinanonood ko yung mga video niya. Maganda yung banat niya. Maganda yung mga pagtatanggol niya sa mga rider natin. Wala akong problema dyan. Pero yung One Rider Party List, nawala na sa hulog yan. Huwag nyo nang ano yan. Katulad din itong isang Paduano na ito. Hulaan ninyo kung anong party list nito. Hindi natin alam, di ba? Bakit nandyan yan? Basta ang alam natin, dati ho siyang NPA. Yan ho ang public knowledge na po yan. Dati po siyang NPA at ngayon, sino ang kanyang kinomtempt? Walang iba kundi isang bayani sa PNP. Tapos ngayon sila nakapasok sa Kongreso. At sila na ngayon ginagamit ng power ng Kongreso para makabawi dito sa atin. I don't see napaka-unfair ng mundo pagdating sa ganung sitwasyon. Talagang masama ang loob ko para kay Wilkins dahil kilala ko siya kung gaano siya katino na tao, gaano siya ka-dedicated sa kanyang serbisyo. Po. Senador, dito po sa investigasyon po, no, lalo na dito sa halimbawa dito po sa confidential funds po, no. Gaano ito kadelikado kasi parang binubuksan nila itong nagiging sistema ng pamahalaan, lalo na binubuksan nila ito dito sa mga magiging or kalaban ng Estado kasi alam Correct. naman natin yung purpose ng confidential fund. No, ngayon, binubusisi nila at pinaka-recent yata, meron daw 1,000 na pumirma daw doon sa kontrata na hindi ma-verify doon sa Philippine Statistics Authority. So kung ito po ay talagang pababayaan nila, ang dami pong mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang Office of the President, na meron din ganitong uri ng
confidential fund. So papaano ngayon yung pamamaraan na paglaban natin, lalo na doon sa mga terorista, sa mga kumakalaban sa Estado? Kasi parang binubuyang-yang natin sa kanila yung nagiging sistema po, delikado para sa national security. Ano po nakikita nyo dito, Senador? Ganito lang yan, Edmar. Kapag ang kaliwa ay ginagamit ng gobyerno, sila nakikianib sa kaliwa para sirain yung kanilang mga kalaban sa politika. In the end, the whole nation will suffer. Kasi sila rin mismo, ay alam mo na yung mga kakaliwa na yan, talagang maghahanap ng paraan yan. Ultimately, hindi lang yung kalaban lang sa politika, sila mismo, magsisisihan sila. Sila rin mismo kakainin sa kanilang diskarte na ginagawa ngayon. I tell you, magsisisi rin sila in the end. Dahil itong mga magkakaliwa, hindi yan hinto. Pinagbigyan mo ito ngayon at talagang tuloy-tuloy na yan. So, what will happen? The ultimate winner of all this political brouhaha are the leftist groups. Yung Correct. CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang standing tall na tumatawa habang nag-aaway yung Marcos at Duterte. Sila ngayon ang panalo. Both Marcos and Duterte groups, blacks are losers pagdating dito sa sitwasyon na yan. Sigurado ako. Opo, maliban pa dito sa... Alam mo, ito maganda yung punto ni Bato Kasi akala nung iba, this is just a fight against Romualdez or the Dutertes and Marcoses. Hindi ho totoo yan. Mga kababayan, hindi po totoo yan. Alam nyo, itong mga demonyong NPA, tandaan ho ninyo, huwag nyong kakalimutan, demonyo po yung mga yan. Sila po ay magkukubling, kunwari kakampi mo, kunwari kaapiran mo, ganun. Apir, mga ganun pa yung animal na babae na sa kamera. Kunwari lang yan, they're pretender. Sabi nga ang mga NPA, traidor yan. Sabi, wala ho yung hindi po yan yung akala mo kakampi mo na, protektahan ka, hindi po. Pagdating ng panahon, pag yang kayang kumagat, kakagat po yan. Hindi po yan ng tipo ng parang asong na naaalagaan mo, nakala mo friendly, ganyan-ganyan. Para hong yan, sabi nga wild animal. Bakit? Maaring kunwari matitay mo, pero one day, pag yan nagutom, mangangagat yan, mangangain yan. Ganun po yan. So sinasabi nga ni Bato dito, hindi ito yung labanan ng Duterte, Marcos. Ang kawawa ho dito ay taong bayan, no? Bakit? Someday, pinalalakas po nila Pinalalakas po nila itong mga kaalyado nila sa kamara Pinalalakas nila. Siyempre, pag pinalakas mo, matik yan, may kapalit yan. Hindi naman po pwedeng, sige, kayo tirador ni Sara Duterte. Basta, tirador lang kayo. Walang ganun. Siyempre, may kapalit yan. Di ba? So, yung kapalit niyan, pinalalakas nyo yung kanilang kapangyarihan. Meron kayong, ewan natin kung masasabi natin monetary compensation o pero sigurado ako may kapalit. Di ba? At yan, lalakas yan. Pag lumakas yan, maniwala kayo, magugulat na lang tayo parang yung panahon ni Aquino, ni Cory Aquino. Naalala nyo yung panahon ni Cory Aquino? Alam nyo, ito ang katotohanan dyan sa EDSA na yan. Yung EDSA na yan, hindi yan people power na masasabi mong people power. Marami pong involved dyan ay mga makakaliwa dun sa EDSA na yan. Marami po dyan ang mga makakaliwa na nakipagkasundo sa simbahan, kunwari nakipagsundo sa oposisyon, hanggang sa nung nanalo o nagtagumpay yung lintik na EDSA na yan, ano nangyari? May hiningi silang kapalit sa mga Aquino. Pinalaya si Joma, pinalaya yung mga quote-unquote political prisoner. Pero ang katotohanan, mga komunista naman talaga, mga makakaliwa. And eventually, kaya nga po, in the time of Cory Aquino, if you would see the history
there were, I think, 8 to 9 coup attempt. Bakit? Kasi yung mga sundalo, nung, di ba, nag-change ng regime, nilagay nila si Cory. Pinapasok sa gobyerno yung mga komunista. Nagalit ang mga sundalo doon. Mga AFP. Yung mga AFP noon may bayag pa eh. Yun lang, gusto kong sabihin. Yung pinuno nila doon, maano pa eh. Kaya nga lumaban sila. Nagkaroon sila ng nagkuyo ng... Again hindi ko sinasabi magku ha. Again, hindi ko po sinasabi magku. Pero ngayon, ang hinihingi na nga lang natin, magsalita man lang kayo na this is no longer right. Diba? This is no longer right wherein yung matitinong mga nagsilbi sa ating bayan ang pinarurusahan nung mga dating nagrebelde sa bayan. Dapat na po kayong magsalita. Hindi ho magrebelde. Ulitin ko, paulit-ulit ko sasabihin to. Sawang-sawa na akong kauulit ha. Baka mamaya may tatanga-tanga na namang ano dyan. Ulitin ko, hindi po kayo ini-encourage ni Banat Bay magkudita. Hindi ho yun. Wala po akong karapatan dyan. Hindi naman po ako sundalo. Hindi naman ako opisyal. Ang akin lang bilang mamamayan, panahon na ho na magsalita po kayo. Panahon na ho na sabihin ninyo sa amin nakakampi pa namin kayo. Bilang ordinaryong Pilipino, hinihingi ko sa AFP, hinihingi ko sa PNP, yung mga matitino pa dyan. Alam ko, marami ho tayo naging kaibigan na matitino. Magsalita naman po kayo. Alam kong pinagbawalan kayo ng inyong mga pinuno na magsalita sa about politics. Hindi ko sinabing magpaka-Duterte kayo. Hindi yun na sinasabi ko dito. Ang sinasabi ko dito, maging boses naman kayo ng taong bayan. Gusto nyo iba na ilagay nyo, wag lang alam mo yun, ibig ko sabihin, kahit wag na kayong Duterte, wag na yan. Basta man lang makita namin kayo maninindigan na sabihin ninyo, mali na ang ginagawa nitong lintik na tuwadkom na ito. Mali na ang ginagawa ng Kamara at talagang ino-over na nila yung abuse sa pagko-contempt ng kung sino-sinong hindi nila makursonadahan ng sasabihin. Inuutusan pa ultimong mga PNP official na magsalita laban lang kay Duterte na alam nyo namang hindi totoo yan. Alam nyo namang merong binigay at ginawang maganda sa inyo mga Duterte. Alam nyo yan. Ang dami kong kaibigang pulis, sabi ko sa inyo, talagang Duterte supporter. Kahit saan ako magpunta, yan ang sasabihin nila, Duterte supporter kami. Si Pangulong Duterte lang ang talagang tunay na nagmahal sa amin. Hindi lang kayo makapagsalita dahil alam kong sisitahin kayo ng pinuno ninyo. But this time, have the balls to talk. Diba? Have the balls na magsabi ng hindi na kayo masaya sa ginagawa ng Kamara. Yun lang. Ipakita nyo lang sa amin. Kasi kayo na po ang nadadamay dito. Kayo na po ang tinatarantado ng mga congressman natin. Magiging masaya ang CPP-NP, NDF yung mga nasa sindikato rin, particular na itong mga drug lord dahil biruin mo ang mga nagiging convicted na mga involved sa illegal na droga, sila pa yung nagiging mga witnesses. Ayun nga, yun nga, sobra sila ka they are so anong term yan, masyado silang talagang they are in dire need to have someone to speak bad about the Dutertes. Kaya kinukuha na nila yung pati yung mga konbiktado at yung mga may kinakaharap na kaso. Yung si Colonel Pusang Alos, yung Colonel Acerto na yan. Ginamit nila ng husto para magsalita laban sa Duterte. Nako, grabe.